kamusta kayo? Ngayong araw nga susunduin namin si Jokong sa tennis school nila. Mahangin nga ngayong araw, di masyadong mainit, malapit na din matapos ang summer sa wakas. Si Jo nga lang yung nagtennis ngayon kasi si Kuya kagabi may sinat pa kaya di na namin pinagtennis. Andito na nga kami sa tennis school nila, pagdating namin di pa tapos practice nila. Kaya naghintay pa kami ni Bunso saglit. Nung matapos naman sila Jokong mag-practice, ilalagay ko na yung mga bola nila na pang tennis sa sasakyan. Tinulungan na nga ako ni Coach magbuhat dahil medyo marami nga to. Bago kami umalis, kinausap lang ako ni Coach. Sinabi lang ni Coach yung schedule nila sa tennis this week. Fast forward, andito na kami sa bahay. Pag uwi ko, nagugas ng kamay. Tumiretso na ako agad sa kitchen para maghanda ng lunch namin. Naghiwa ako ng sibuyas, magluluto nga ako ngayon ng miso soup. Kumukulo na nga yung kasirola, nilagay ko na yung hiniwa kong sibuyas. Lagay ko na din yung miso at sliced pork. Nunod ko na din yung Japanese dashi. Sa huli nga, naglagay ako ng dry seaweed. Lalagyan ko nga to ng radish tuwing nagluluto ako, kaso naubusan pala kami. Pati nga topo naglalagay ako, kaso naubusan din kami. Luto na nga yung soup, magluluto naman ako ng okonomiyaki. Lagay sa mangkok ng sliced cabbage, nilagyan ko ng isang itlog. Nilagyan ko din ng Japanese dashi. Kung wala naman po kayong dashi, magic sarap, pwede naman po. Lagay din ako ng tempura flakers, pero depende lang to, kung wala naman okay lang. Sa huli naglagay ako ng gatas, tsaka hinalo-halo ko na. Muntikan ko ang makalimutan maglagay ng salt and pepper. Kaya naglagay ako ng konti. Nagprito muna ako ng isang itlog para pang toppings ko to sa okonomiyaki. Yung gagamitin kong pamprito sa itlog, ayun na din yung gagamitin kong pamprito sa okonomiyaki. Kung mainit na nga yung kawali, naglagay na ako ng sesame oil. Tsaka pipirituhin ko na, nilagyan ko din ng pork belly. Pero pwede naman kung wala, kayo ang bahala, kanya-kanyang trip yan. Tinakpan ko ng 3 minutes para maluto. After 3 minutes, binaliktad ko na. Nilagay ko na yung itlog, nilagay ko na din yung cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Nung nag-melt na yung cheese, nilagyan ko na ng okonomiyaki sauce tsaka mayonnaise. Sa huli, naglagay ako ng nori, tapos luto na. Naalala ko, may natira kaming chicken stick, kaya nagprito na din ako. Tsaka ko nilagyan ng corn. Hinanda ko lang sa table, eto nga, kakain na sila. Eringan si Jokong, gustong-gusto niya yung miso soup ko. Ako nga, hindi ako kumain, saging lang dahil nga nagda-diet ako. Pagkatapos nilang kumain, nag-urong na ako, sinabay ko na din yung tauban namin ng plato at kutsara. Pagkatapos ko nga mag-urong, alam nyo naman na pinakagusto kong ginagawa dito at nililinis yung kitchen. Nilinis ko na din yung drainage. Nagpunas na rin ako ng stove dahil nga nagprito ako kaya may talsik ng mantika. Nagpunas na din ako ng wall sa kitchen, nga pong kitchen namin wala kayong makikitang stain. Sinisigurado ko po talagang nalilinis kong mabuti. Ito nga ang bulaklak na binigay ng asawa ko nung nagkasakit ako, buhay pa. Nag-vacuum na din ako, habang nagba-vacuum ako, sinasabay ko na din ang paglalampaso. Back to reality na talaga, ang dami ko na namang gagawin araw-araw. Pero nag-e-enjoy naman po ako sa mga gawain ko dito sa bahay at syempre masaya akong pagsilbihan ng mag-aama ko. Bukas nga po pasukan na ng mga bata dito. Si Hapo naman at si Bunso nasa biranda, sila naman ang nagsasampay. Lumabas na naman nga ang kakulitan ni Hapo, nagsasayaw-sayaw habang nagsasampay. Tawa nga ako ng tawa dahil nga naka-boxer lang siya, baka kako bumakat yung talong kaya sabi ko mag-ingat siya. Tinulungan ko na nga sila dahil medyo madami to kasi nga nung nag-travel kami, ang dami naming damit na dala, ilang araw din kaming di nakapaglaba. Mga bandang hapon nga, naglinis naman ako ng living room namin. Nilikpit ko muna yung mga laruan na nakakala. Nung nalikpit ko na nga, nag-vacuum na ako kahit nga mga sulok nililinis at binabacuum ko araw-araw. Dahil nga kinabukasan may pasok na sila kuya sa school. Tinulayan ko na ng black yung buhok niya, bawal kasi sa eskwelahan nila ang may kulay. Si Bunso nga gusto nga din makisali, gusto din daw niyang kulayan yung kuya niya. Ibababad muna, after 15 minutes babanlawan na. Si asawa na nga ang magbabanlaw, maliligo na din sila. Si kuya nga pinagsasabihan ako, wag ko na daw siyang videohan dahil nakahubad nga daw siya. Binata na talaga tong panganay ko, nahihiya na. Ito na nga yung kinalabasan ng kulay ni kuya, lalong pumogi. Bagay nga sa kanya yung black hair, tinatanong ko nga siya kung pogi siya, sinasagot naman niya sa akin Oo, pogi.